Hello guys! Welcome back to my channel. Yan, for today's video, ang ibibigay ko naman ay yung top 5 na 2 horsepower pinakamatipid na split type inverter aircon as of April 24 according to Department of Energy or DOE. So yan, nung nakaraang video, binigay ko yung top 5 ng 1 horsepower tsaka yung 1.5 horsepower sa mga hindi pa nakakapanood or interesado dun sa video na yon. Ilagay ko na lang sa description yung mga links nila. Panoorin nyo na lang. Okay? Sa mga bago lang or yung bago lang na nakapanood nitong video, itong mga info na i-share ko sa inyo ay galing sa website ng DOE. Kasi yung DOE, nag-test sila ng mga aircon. So yan, tapos sinort ko, yung kinuha ko yung pinakamatipid na 2 horsepower na split type inverter na aircon. So ayan, disclaimer muna, hindi ako expert. Yung mga sasabihin ko ngayon ay based lamang sa mga na-experience ko, based lamang sa available na info na galing sa DOE. Kaya kung meron man akong masabing mali dito, pag-correct na lang ako sa comment section. Kung meron kang question, suggestion, or gustong pagawa ng content, ilagay mo lang sa comment section. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. I-click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. So guys, note lang itong mga info na to ay as of April 2024. Kasi in the future, baka magbago to, itong top 5 na to. Kung magbago man, i-update ko na lang tong video na to. Mag-subscribe lang kayo, okay? Okay guys, yung gagawin natin, same din dun sa 1 horsepower tsaka dun sa 1.5 horsepower. Nag-provide ako ng Excel. Yan, nilalagay ko dito. Yan. So, kukunin natin yung cooling capacity, yung power rating, yung watts niya, yung monthly energy consumption, yung kilowatt hour, yung sa isang buwan, guys. And tapos, itong monthly energy consumption sa peso naman, katumbas siya nito. Kilowatt hour to, tapos ito, katumbas siya ng peso ng isang buwan yan. Para may idea kayo kung magkano yung konsumo sa isang buwan. Okay? Tapos, ibibigay ko din yung paggamit ng 24 hours. Yan, sa peso din. Yan, okay? Para lang transparent tayo, ilalagay ko yung mga info dito. Kukunin ko galing dun sa website ng DOE para ipakita sa inyo kung saan ko nang galing or saan ko nakuha yung mga info. So mamaya para makita natin yung comparison. Yan, ganito din yung ginawa ko dun sa 1 tsaka 1.5 horsepower. Okay? So yan, meron na ako mga info dito na nakakulay. Naka-invisible lang sila. So mamaya, isa-isahin natin. Okay? So dito muna tayo. Yan, para isa-isahin natin. Tsaka pala guys, itong mga mababanggit dito na mga brands, hindi to sponsor. Yan. Na-excite ako nung nakita ko yung info na to kasi nga magkakaiba yung 5. Okay? Kaya yung mababanggit na brands dito, hindi to mga sponsor. Ito lang talaga yung lumitaw sa database ng DOE. Okay, start na tayo. Yung number 5, so start ako dun sa pinakababa. Tapos pataas tayo. Okay? Yan. Number 5, yan, yung tusot. Yan. Okay? Ito yung model niya. Ganyan yung itsura niya. Nga pala guys, dun sa mga gustong mag-order nito, ilalagay ko yung mga link sa description or yung mga gustong tignan muna yung aircon. Yung full specs niya, ilagay ko na lang sa description yung link. Okay? So yan, punta tayo dun sa website ng DOE para makuha natin yung mga info kanina dun sa Excel. Okay. So yan, yan yung website ng DOE. Kung makikita nyo dito, DOE. Yan. So ngayon, punta tayo dito sa Excel. Dito tayo sa baba, number 5. So kulayin muna natin ang black, meron na akong info dyan. And ito yung model nya. Check muna natin kung tama. Okay, tama. Ayan. Okay. So, yung refrigerant niya, yung R32. Ayan. So, yung cooling capacity niya, ito. 5. So, ilagay natin dito.
Yan, para mamaya kapag kumpleto na to, makita natin yung comparison nila. Yan. Okay. Sa watts naman, ito. Okay, 1,305. Yan. Okay. Sa monthly energy consumption, yan. Ito guys, sa monthly energy consumption, nung tinest nila to, 9 hours a day lang yung ginawa nila. Yan. 9 hours a day tapos 30 days or isang buwan. So nagkonsumo siya ng 176.18 kilowatt hour to guys ha. Yan, nakalagay dito. So lagay natin dito para transparent yung info natin. Tapos eto, yung kilowatt hour na to. Yan. Yung kilowatt hour katumbas siya ng 1,761.75. Yan sa peso. Kung yung gagamitin na rate, kasi yung ginamit nila na rate nung kinompute nila to ay 10 pesos. Ito nakalagay dito. Okay? Pesos tapos slash kilowatt hour. So every kilowatt hour 10 pesos. Kaya nakuha nila to. Okay? So lagay natin to. Yan. So etong kilowatt hour na to katumbas siya ng ito 1,761.75. Ngayon kukunin natin yung 24 hours. Kung gagamitin natin ng 24 hours, yan, itong aircon na to. So dito yun. So lagay natin dito 24 hours. Yan, ito. Tapos isang araw, 24 hours. Yan, 1 day. Tapos sa peso, 10 yung gagamitin natin na rate. So iba-iba yung rate sa lugar natin guys ha. Note lang. Tignan nyo sa bill nyo kung magkano yung rate nyo. Okay. So ito katumbas siya ng 156.60 sa 24 hours na paggamit. Yan. Pero possible pa na bababa yan guys kasi nga inverter tong mga to. Inverter lahat to guys ha. Yan. So yan. Nakompleto na natin yung info nung number 5. Yung TOSOT. Tapos ito yung model niya. Yan. Tapos yung cooling capacity niya ay 5. Yung power rating or sa watts ito 1,000. Okay. 1,305. Yung monthly energy consumption. Yan, sa kilowatt hour sa isang buwan to. Tapos 9 hours lang paggamit every day. 9 hours lang to guys ha. Hindi 24 hours. Pero isang buwan to. Okay? Yan, 176.18. Katumbas siya ng 1,761.75. Sa 24 hours na paggamit, yan, 156.60. Okay? Ngayon, bibigyan ko kayo ng idea kung magkano to. So, yan, nag-search ako sa Lazada. So, yan. Pakita ko lang sa inyo. Pero, depende pa rin to guys sa seller ha. Pero ito sa Lazada ko siya nakita. Papakita ko lang sa inyo para may idea lang kayo kung magkano yung price niya. Pero nagbabago to. Depende nga sa seller. So, kung meron sa inyo na ganitong aircon na available, baka mas mura pa or mas mahal. Yan. So yung price niya nagre-range siya ng 52,000. So sa mga gustong mag-order, ilagay ko na lang sa description yung mga link. Yan, ito. Yan, legit yan. Sa mismong TOSOT yan. So kung gusto niyo mag-order online, yan, ilagay ko yung mga link sa description. So yung price na yan, 52. Okay. So hindi ko na ilalagay yung mga price dito. Check nyo na lang. Okay. Yung mga importanteng info na lang yung ilalagay ko dito. Okay. So proceed na tayo dun sa number 4 para hindi matagal tong video na to. Yung number 4, ito yung Kulin. Yan. So Kulin, ito yung model niya. Sa mga gustong mag-search, ilagay ko sa description yung link. Yan. So ngayon, kunin natin yung info. Punta tayo sa website ng DOE. So, delete muna natin to. Okay. Yan. So, check muna natin kung tama yung ilagay muna natin dito pala yung Kulin. Yan. Ilagay ko na dito. Okay. Test muna natin kung tama. Okay, tama siya. Yung refrigerant niya R32 din. Yan, yung latest ngayon. Good. So, yung cooling capacity niya 5.28. Yan, ilagay ko lang guys para mapabilis tayo. Tapos yung power input, ito. Okay. Para transparent.
Tapos yung monthly energy consumption, same din dun sa una. 9 hours din to guys, yan nakalagay dito. Tapos 30 days, 30 days yan. So ito. Okay. Lagay pala natin to. So lumilitaw na pareho lang. Yan. Pareho lang yung kilowatt hour niya. Tapos yung computation, pareho din yung monthly energy consumption sa peso. So sa 24 hours malamang, same din sila. So 24 hours, 1 day, so 10 pesos para lang makita nyo. So yan, same lang din yung konsumo nila. So lumitaw lang kasi nung sinort ko yung sa database nila, mas na ganito yung pagkaka-arrange nila. So ito, mas mataas yung cooling capacity nitong Colin, pero same lang sila ng consumption. Yan. Point lang naman, 0.28. So same lang ng info dito. Pero yung cooling capacity nila ay magkaiba, mataas lang ng konti yung sa Colin. Okay? So yan, next na tayo. Number 3. Yan, yung 3 natin yung carrier. Yung carrier, tapos ito yung model niya. So nga pala guys, dun sa mga hindi pa nakakaalam, kapag meron kayong nakitang model na ganito, usually ito nakikita dun sa mga split type, dalawa yung model. Yung isa dito ay indoor, tapos yung isa dito yung outdoor. Yan, dalawa kasi, yan ganyan sila. Okay? Para lang dun sa mga hindi pa nakakaalam. So kaya punta tayo sa DOE sa website. Yan siya na guys, medyo puyat. So palabasin muna natin tong dito. Okay? So check muna natin yung carrier kung tama. So meron lang space dito. Yan. Lagyan na lang natin dito. Yan. So may space lang yun. Pero tama naman. Okay? So yung refrigerant na ginamit, yung R32. Okay, same lang din dun sa dalawa. Okay, R32 din. Yung cooling capacity, ito, 3 point. So, pareho lang sila nung cooling. Yan, sa carrier. Tapos, yung power, sa watts, ito. So, mas mababa yung watts nung sa carrier compared dito sa dalawa. Okay? Pero, dito sa cooling, same lang sila ng cooling capacity. So, ngayon, yung power consumption sa kilowatt hour, kunin natin. Ito, 9 hours lang din to. Okay. So, yan. Mas matipid to. Tingnan natin sa peso. 10 pesos lang din guys. Pareho lang. Okay. So, mas matipid itong carrier. Makikita nyo compared sa dalawa. Yan. Sa 24 hours na paggamit, 24 hours, 1 day, 10 pesos. Okay. Okay. So, yung 0 dito. Okay, yan. Kung mapapansin nyo, mas mura tong sa carrier yung konsumo niya. Okay. Pero possible pa na bababa yan dahil nga inverter itong mga to. Okay. So, yan. Number 2 na tayo. Yung number 2 natin, ito, Panasonic. Panasonic, ito yung model niya. So, punta na tayo dito sa Department of Energy para makompleto na natin yung mga info. Yan. So, check muna natin kung tama yung model para sure lang tayo. Ay, yung price pala guys, nakalimutan ko dito sa Colin. Mamaya na lang. Para isa na lang no guys. Mamaya na lang. Okay? Tingnan muna natin tong model niya. O, tama. Tapos R32 din. So, same lang din dun sa tatlo kanina. Ang cooling capacity niya, 5.30. So, mas mataas yung cooling capacity niya. Yung wattage naman niya. Yung watts niya ito. So, mas mababa yung watts niya. Of course, mas mababa yung watts niya. Ibig sabihin, mas mababa yung power consumption niya. 9 hours lang din to guys ha. Tapos 30 days. So, kunin ko lang yung mga info. Yan, para lang magka-idea kayo. Pag kinompare natin tong 5 na to.
May katumbas siya ng 1,701. Okay. Yan guys, mura to. Mas mura to compare dito sa Courier. So kung 24 hours mo siyang gagamitin, para lang may idea kayo, 1 day, 10 pesos. Yan. So yan, mura siya. Mas mura siya compare dito sa tatlo. Yan. Mas mura siya ng 4 pesos, mga ganun. Yan. Okay? Kikita na natin. Ito dito mas mataas yung cooling capacity niya dito sa tatlo. Pero mas mababa naman yung watts niya dito sa tatlo. Mas mababa yung monthly energy consumption, sa kilowatt hour, mababa din sa peso. Okay? Pati din sa 24 hours na paggamit. So peso din to guys. Yan. So yung price mamaya na lang. Para idea lang naman yun. Okay. So ngayon yung number 1 na tayo. Yung number 1 natin ay yan, Daikin. So guys, hindi sponsor tong mga to ha. Baka may magsalita na naman dyan na meron ako nakukuha dito. Okay, sana nga maging sponsor tayo pero ano lang tayo malit na review ng mga aircon. Okay? Okay guys, yan yung number 1 natin, Daikin D-Smart King Inverter. So ito yung model niya. Okay, ngayon punta na tayo dito sa DOE para makuha na natin yung info niya. Makompleto na natin. Okay. So check muna natin yung okay, tama. So R32 din. Lahat ng aircon na to ay R32 yung refrigerant na ginamit. Yan. So yung cooling capacity, okay, mas mababa yung cooling capacity niya compare dito sa Panasonic. Okay. Tapos yung watts niya, yan, mas mababa din yung watts niya compare dito sa Panasonic. Tapos yung monthly energy consumption, ito 9 hours lang din. Okay. Tapos katumbas siya ng 1,674. Yan. So yung monthly energy consumption niya sa kilowatt hour ay 167.40, katumbas siya ng 1,674 pesos. Yan, 9 hours lang to guys ha, 9 hours lang yan. Ngayon 24 hours. 24 hours kukunin natin para may idea kayo. 10 pesos yung rate. Ito yung 24 hours niya kung gagamitin mo. Okay, so yan, kompleto na yung info natin dito sa top 5 na 2 horsepower split type inverter. So yung 5 natin ay yung Tosot. Yan, tignan nyo na lang yung info. Saka i-compare nyo na lang o screenshot nyo, tapos tignan nyo. Tapos yung number 4, Kulin. Okay. So yan. Kayo nang bahalang mag-analyze dyan. Basta ibinigay ko yung top 5 na pinakamatipid na 2 horsepower based sa DOE. Okay. Tapos number 3, Carrier. Yan. Number 2, Panasonic. Yan. Tapos yung number 1, yung pinakamatipid, yung Daikin. Okay. So guys, ito, ang focus ko dito ay yung pinakamatipid. Pero kung tatanungin nyo ko kung alin dito yung pinakamatibay, hindi ko kayo masasagot dahil nga wala pang nag-test ng durability test. So baka meron kayong pangit na experience sa ibang model dito, tapos sasabihin nyo bakit nandyan yan. So ito, based lang sa pinakamatipid ha, hindi sa pinakamatibay. Okay? Ngayon yung na-miss ko kanina yung sa price nila. Start muna tayo dito sa Tosot. Okay, kanina sinabi ko na, diba? So para lang ma-recap natin. So sa Tosot, ito 52,000. Okay. So ilagay ko lahat ng mga link na to sa description sa mga gustong mag-order. So ngayon sa Kulin, ito yung price niya.
Ito, 49. So, mas mura to dito sa Dosot. Okay. So, yan. Legit naman yan. Okay. Ngayon, yung carrier. Para lang may idea kayo sa price, pero depende pa rin yan sa seller. Yung carrier, 56,000. So, mas mahal yung carrier compare dito sa dalawa. Pinakamura ngayon yung sa Kulin. Kaya lagay na natin yung price dito para lang makita nyo yung comparison. Okay? Dali lang guys. So yun. Dali. Siya na. Okay yan. Lagay natin yung price dito para lang makuha na natin yung mga info. Kasi na kung medyo matagal tong video na to sa mga naiinip dyan. Pwede naman i-skip. So, lagay natin dito yung sa Dosot. Okay. So, ayan. Tapos sa Kulin, 49. Transparent tayo. Dito sa carrier, 56. Panasonic. So, close na natin yung mga to. Panasonic, mas mahal pala. 61. Dito, sa Shopee ko lang nakuha yung yan. Wala kasi akong makuha sa Lazada, kaya sa Shopee lang. Yan guys. So, natin 11. Para lang uniform yung format niya. Okay. Lagyan natin ng 0 dito. Uy, ito pala dapat. Yan. Yan guys, ito na yung kompleto na info. So, lumalabas yung pinakamahal ng Panasonic based sa online guys to Tapos yung pinakamura yung Kulin. Para lang may idea kayo. Tapos yung pinakamura ito Kulin, yung susunod nun ito yung Dosot. Tapos yung Daikin. Okay, tapos yung carrier. Yung pinakamahal yung Panasonic. So yan. Sana meron kayo napulot sa video na to. Yan, kung nagustuhan nyo yung video na to, bigyan naman ng like. Yan. Kung meron ako nasabing mali dito, paki-correct na lang sa comment section. Sa mga gustong mag-order guys, yung link ilalagay ko sa description. Click na lang dyan. Okay, kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Click mo yung notification bell para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga videos. Paalala lang ulit guys, itong mga info na nakuha ko, galing lang sa website na available sa DOE or Department of Energy. Okay? Yung mga info dito, galing lang dun. Okay? At nag-base lang tayo dun sa pinakamatipid, hindi sa pinakamatibay. Yan, para malinaw lang tayo. Okay? So yan guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood. Paki-follow na din ako sa Facebook page. Ilagay ko sa description yung link. So kung may laman akong makalimutan dito, ilagay ko na lang sa description. Paki-basa na lang kung meron man akong makalimutan. Okay guys, maraming salamat. Hanggang dito na lang. Bye!